Amen? So, to experience God, ang sabi dito, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn their wickedness. Di ba? Ngunit kung ang bayang ito ay nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan, purihin ng Panginoon at muli kong pasasaganay ng kanilang lupain. Babantayan ko sila at pakikinggan ko ang mga panalangin iniaalay nila rito. Wow. Alam mo, if you are in the presence of God, this is the place, this is the best place you stay. Kaya di ba sabi na David, mas gugustuhin ko pa ang manatili ng isang araw sa templo mo kaysa sa 1,000 araw na kung nasaan lang ako. Kaya tignan ninyo yung kahalagahan ng presensya ng Panginoon. Can you imagine, just one day of the presence of God is equivalent to more than 1,000 days na kung nasaan ka lang. Di ba? More than 3 years yata yun. Kung wala ka sa Panginoon, di ba, tayo po ay nabubuhay sa kawalan. Yun ang ibig sabihin nun. Pastor, araw-araw tumatanggap ako ng 1,000 euro every day, yung 1,000 days na yon. I'm sorry to say, mas higit pa rin ang presensya ng Panginoon. Alam mo, Pastor, everyday, nung 1,000 days na yon, ako ay kumikita ng napakalaki. Pero I want to tell you, mas higit pa rin ang one day na nasa presence ni Lord. Ang sabi ng Bible, anong mapapala ng tao, makamit man niya ang kayamanan ng sanglibutan, ngunit mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Ano ngayon kung ikaw yung pinakamayaman? Namaya makulong ka naman. Ba't ganyan tingin nyo sa akin? Kahit hindi na tayo yumaman, ang mahalaga mayaman tayo sa Diyos, mayaman tayo sa salita ng Panginoon, mayaman tayo sa pag-ibig, mayaman tayo sa pagpapatawad, mayaman tayo sa pangunawa, mayaman tayo sa pagtulong. Hindi lang kayamanan ng pera, mayaman sa pakikipagkaibigan. Dami mayayaman pero wala sila nito. Kaya purihin ng Diyos. Bakit? Kasi ang kayamanan natin ay eternal. Hindi mananakaw, hindi masisira, hindi mawawala. Purihin ng Panginoon. Mag-ipon ka kayamanan sa langit. We cannot truly experience God without proper alignment. Yan. Hindi natin mararanasan na tunay ang Panginoon kapag wala tayong proper alignment. Yan, yung maayos na alignment. So, kapag hindi maayos yung alignment natin, emotion in control. Emotion in control, puro ka emotion. Kaya sabi nila, imo ka naman eh. Puro na lang imo. Oh. Ibig sabihin, walang foundation. Nakadepende sa feeling. Puro feeling. Ang paglilingkod mo sa Panginoon, hindi ko feel ngayon na pumunta sa church. Hindi ko feel ngayon ang person worship. Hindi ko feel ngayon ang magbasa. So, walang mangyayari sa atin kung puro ka feeling. Puro fear, puro emotion. Without proper alignment, emotion in control, fear, anxiety, panic. Lagi tayong nagwa-worry, anger, frustration, irritation, rage, resentment, hatred, sadness, hopelessness. Ang nakikita ko dito sa disappointment, shame, guilt, regret, humiliation. Humiliation, yung binababa niya ang tao, stress, burnout, tension, overwhelm. So, kung ganito po yung ating mga nangyayari sa atin, ang result nun, cannot experience the power of God. No transformation, no empowerment, no victory,
no peace, no joy, no contentment. At ito po yung alignment niya. Nauuna yung kaluluwa, espiritu at katawan. That is wrong alignment bilang mga mananampalataya. Alam nyo ang tawag ko dito kapag hindi ka naka-align, maingay. Di ba? Maingay ka. Di ba? Kapag yung bike na hindi naka-align yung ang ingay. Di ba? Ang daming mga akala mo may sumusunod na yung bisikleta mo pala. Naiipit. So, ito yun. Laging nagpapanik, laging galit. Napapagalitan lahat. Yun pala yung emotion. At emotion in control, ibig sabihin, dapat si Lord ang nagkukontrol sa ating emotion. Kung hindi, maingay tayo. Maraming complain. Wala ka nang ginawa kundi Di ba? Kaya kapag ikaw ay without proper alignment, lagi kang nagwo-worry. Sabi ng Panginoon, pagkatiwala ninyo lahat ang inyong mga worriness, ang inyong mga pag-aalala, at ako ang mag-iingat sa inyo. Di ba? Lord, binabagay ko na sa inyo yung pag-aalala ko, pero ibinigay mo na nga sa Lord, nag-aalala ka pa rin. Parang hindi mo rin binigay. So, ibig sabihin, kapag binigay na natin, kasi baka mamaya, yung pag-aalala, ang sabi ng Bible, hindi yung problema mo, hindi nababago, yung problema mo ng pag-aalala. Sa sobrang pag-aalala, hindi nababawasan yung problema. Baka mapapabilis ka pa. Di po ba? Kaya minsan sa trabaho, lalo na sa mga kalalakihan, sa restaurant, minsan dami yung di ba? Nakaka-stress, sabi nila sa trabaho, daming mga misunderstanding, kaya napakadali nilang magsalita ng mga palabrota. Parang na nila daw yung palabrota, pinaka-music na. Hindi normal yun. Bakit? Kasi baka may mga pinagdadaanan, baka may mga problema, may mga hatred. Hatred. Sabihin nga natin hatred. Hatred. Ang daming namamatay sa hatred. May mga nag-high blood. Ganda-ganda yung araw, pinapa-high blood dahil sa hatred. Galit. Kapag ganito pala, kapag hindi tayo naka-align, nagagalit tayo sa lahat. Pati aso. Wala namang kinalaman yan. Di ba? Sinisipa. Hatred. Ang hirap mag-hatred sa kapwa natin. Lalo na sa kapwa natin, siyempre. Amen ba? Alam mo, tatanda ka ng wala sa oras pag magagalitin ka. Wala tayong kaaway. Amen ba? Hindi tayo nang aaway. Sadness, hopelessness, disappointment. Ang dami nating disappointment. So, ibig sabihin, kapag hindi ka naka-align sa Panginoon, lahat ito meron sa'yo. Kaya maingay. Maingay. At ang result, hindi mo mararanasan ng Panginoon. Kaya para maranasan natin ng Lord, magpa-align tayo sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah. Kailangan align tayo. Ano yon? Kailangan nauuna. Yan na. Ito na, no? So, in order for us to experience the Lord in our lives, kailangan isuko natin ang mga ito. Amen ba? Will, lying, cheating, deceiving, ito na lahat. Kapag hindi ka naka-align.
Matuto ka ng nagsisinungaling, natuto ka ng nakikipag-away, natuto ka ng manipulating. Dami breaking promises, hiding the truth, betraying trust, backstabbing, spreading rumors or gossip, bullying, harassing, taking revenge, naghihiganti, stealing, proud, corruption, bravery, exploiting people, scamming, infidelity, using people for personal gain, emotional manipulation, gaslighting. Ano yan kaya? Magsabog ng gas. Gaslighting, Pasabog. Pasabog ng gas. Ganun lang yon. Cruelty. Yan, hatred na naman, malice. Boastful. Kapag galit kayo, huwag niyong ilagay, kayong mag-post. Pag galit kayo, makikilala kayo. Nagalit. Pinos mo Ang i-post natin yung magagandang mga bagay. Pwede ba yun, mga kapatid? Sinabi ni Pastor Larry yun at sasabihin ko ulit. Can we post good things? Can we post the encouraged things? Praise God. Kasi love. Di ba? Yun yung sinisigaw natin dito. Loving God, loving people. Wala tayong kagalit. Ipag-pray natin, maging ang ating mga namumuno sa atin. Amen ba? Malis, boastful, mapagyabang. Ano bang may pagmamalaki natin sa Diyos? We are all here because of His grace, church. Kaya matuto tayo na magpa-align sa Panginoon. Alam mo kung sino nakakakilala sa sarili natin? Ikaw. Tayo, siyempre, at ang Panginoon. Alam natin kung tayo ay hindi na-align. Kapag hindi na-align, hindi ka naka-align, ang bigat yung katawan kaya. Kapag mayroon kang hindi mo na-overcome yung sungit ng senyora, di ba? Kapag nagsusungit yung senyora mo, ngitian mo lang. Dahil pag sungitan mo, palalayasin ka. Amen po ba? So, ang result nito, lost peace. Ito na yon. Kapag meron po tayo nito, mawawala yung kapayapaan natin, mawiweaken yung ating moral character. Yung moral character natin, mamaya sabihin nila, ba't hindi ganyan ka na? Hindi ka naman, alam nyo, minsan wag nating ipakita yung kababawan natin sa posting po natin. Pakita natin na ang Diyos ay ang ating kapayapaan, kalakasan, at katagumpayan. Kapag meron po tayo nito, yung gusto natin yung nasusunod, confusion, cause harm to relationship, loss of spiritual clarity. Nawawala po tayo. Kaya minsan ang sabi nila, Kristiyano ba siya? Diba? Inner conflict, mental stress, distorted thinking. Ito po yung buhay na hindi po naka-align. Yan. Kaya wala na siyang ginawa kundi magkwento, mag-chismis, marites, naghahanap ng Pero, purihin ng Panginoon, naka-overcome na tayo at patuloy na ino-overcome natin. Hindi ko sinasabi na perfect ako. Ino-overcome natin ang mga to. Amen ba? At hindi natin kaya kung tayo lang. We need the Lord. We need the presence of God. Hallelujah. Kaya dapat ang nangunguna, ito na yon, yung pangalawa, we can truly experience God when we are in proper alignment. Kaya ngayon ang sabi ng Panginoon, if you humble yourself, diba, seek my face, yun po yun.
kapag may mga improper tayo na alignment, hanapin mo si Lord. Lord, nag-iiba yung isip ko. Lumilipad. Lord, di ba? Ibaba mo, Panginoon. No. Nangangarap. Hindi masamang mangarap. So, proper alignment, Christ in control. Yan. If my people, sabi niya, will humble themselves and seek my face and turn their wickedness, di ba? Christ is in control. Obey, submit, trust, apply, and put our faith in the Word of God even when it hurts and in times of trials. Di ba? Alam nyo, kapag ang Panginoon ang mag-control kasi sa atin, minsan nasasaktan tayo. Kami din. Kapag kinakausap kami ni Tatay Larry, alam nyo, ganun po yung, may mentor talaga eh. Talagang, alam natin na alam nila yung ginagawa nila. They have their own dealing with God. Amen po ba? At ang sarap maituwid. Ang sarap maituwid. Gusto ba nating nagpapatuwid? Nasasaktan tayo pero gumaganda ka. Parang lang yan, tiis ganda. Kapag natutuwid tayo, medyo nakasimangot ka ngayon pero mamaya, tama pala yun. Amen ba? Parang gusto naming pero mamaya ma-realize ko, wow, tama pala yung sabi ni Kasi hindi ka nag-iingay. Kasi kapag mareklamo tayo, kunting sinabi lang, hindi lang siya, nagtawag pa ng iba. Walang mangyayari pag ganon. Kaya, kailangan mag-submit na lang tayo kay Lord. Lord, masakit to, Panginoon, ang sakit to. Pero sa ikaw bubuti natin. Amen ba? In times of trials, sabi nung isang narinig namin, kapag umiiyak ka raw, mahina ka. Hindi. Kung umiiyak ka, kumukuha ka ng lakas sa Panginoon. Lalo sa mga lalaki, huwag niyong sabihin na alanganin kayo pag umiiyak kayo. Sabi niyo, nawawala yung pagkalalaki kasi umiiyak tayo. Marami nga mga hindi umiiyak dyan eh. Malambot din eh. Diba? So, ang sarap umiyak kay Lord. Mas masarap umiyak kay Lord kaysa nanonood ka ng telenovela na may bisita ka, andali. Iiyak na ako. Yan na. So, yun po yung paglilingkod natin sa Panginoon. Kasi hanggat may dahilan ka, hindi ka mababago ng Lord. Hanggat lagi tayong nagdadahilan. Kasi ang tao mapagdahilan. Pero kung tayo ay mag-obey, tayo ay magpasakop, alam nyo, kasi ang obedience, nandyan yung kapangyarihan ng Panginoon. Hindi mo pa sinubukang nag-obey, nagko-complain na, kaya hindi natin nararanasan si Lord. Anong nangyari doon sa 10 lepers, yung 10 kitungin? Ang sabi sa kanila ng Panginoon, gusto namin gumaling. Son of David, we want healing. Anong sabi ni Jesus? Go to the priest. At hindi nag-complain itong mga 10 kitungin. Anong gagawin namin doon, Lord? Bakit inutusan nyo kami doon? Hindi sila nagsalita ng ganon. Sumunod lang sila. Amen ba? Sumunod lang sila. At purihin ng Diyos, habang sumusunod sila, alam mo yung mga kitong nila, humahaba na yung daliri ko. Kasi yung kitong, tinutunaw niya yung katawan eh. Habang pumupunta sila, napapunta sa priest, hindi pa sila nakarating, gumagaling na sila.
That is the power of obedience. The miracle of obedience. At kailanman, ang nais ng Diyos ay sumunod tayo sa Kanya dahil para maranasan natin siya. We have vision in the church. We have strategy of discipleship. Lahat tayo dadaan dito, di ba? Pero yun nga, talagang yung iba nag-a-adjust, yung iba, bakit may ganito pa kasi? Pero alam ko makakatulong ito para sa atin, para sa personal natin at para sa church. Dahil hindi tayo nagpapagalingan dito. Diyan po ba tayo? Nandito tayo para sumunod, para, di ba, magpalakasan, magpaalalahanan. Kaya, huwag tayong mang-api ng tao, huwag tayong magmata ng tao. Ang sabi ng Bible, huwag kang manghusga dahil ikaw ay mahuhusgahan. Alam mo, walang libre dito sa mundo. What you do to other, it will be happen to you. Babalik eh. Babalik. Iniisip mo pa lang, babalik. Kaya ang sabi nga ng Panginoon, love your neighbor. Kaya nga sabi niya, love your enemy pa rin eh. Kasi kahit kaaway mo yan, babalik din. Wala tayong maililihim sa Lord. Kaya, ang sarap lang na wala tayong kaaway. Ang sarap lang na wala tayong iniisip na minamaliit natin, hindi tayo naninira ng tao. Diyan po ba tayo? Kasi nais ng Diyos sa atin ay pag-ibig, kaayusan. So fruits, victory, ito po yung bunga ng Christ in control. Mararanasan natin ng tagumpay, protection, wow, spiritual growth, freedom, transformation, courage, power of God, healing, here, God's calling, patience in self-control. Sabi nga natin self-control. Anong ibig sabihin? Control yourself. Hindi pa yata ninyo makuha-kuha, matagal na yan. So ito po yung proper alignment. Ano po? Spirit, soul, and body. Dapat nangunguna po, napupuno, mas marami, mas malakas ang spirit natin. Diba? Yung katawan natin, mayroong isa nakikita ninyo, pero may tatlo na bumubuo sa katawan natin. Yung soul and our spirit. This will be the proper alignment of our body. What it means? Kailangan, spirit natin, control ng Lord. Ibig sabihin, lahat ng mga pumapasok sa isip natin, Lord, kalooban mo ba to? Lahat ng pumapasok sa isip natin, di ba? Sa ating mata, sa ating tainga. No? Kasi dyan pumapasok ang dami. Then yung isip natin, ang ating isip is a battleground. Dito nagkakaroon ng giyera sa ating kaisipan. Dito nagkakaroon ng spiritual warfare. Kung tatanggapin mo ba o hindi. But I want to tell you, piliin natin palagi ang Lord. Piliin natin palagi ang magpatawad. Piliin natin ang magmahal. Umunawa. Di po ba? At ito po yun, because we have the Spirit of the Lord. When the Spirit of the Lord is in my heart, David said, I can sing, I can dance. That's why, you know yourself, if you are filled in the Spirit of God. Sabi ni David, when the Spirit of the Lord is in my heart, I can sing, I can dance. Hallelujah. Di ba yung David dance talaga naman, yung sayaw niya doon, bigay na bigay. Di ba? Nung wala ka naman sa Panginoon, walang hiya ka namang nagsasayaw dyan. Pero bakit nang nandito ka na sa Lord, di ka na nakakasayaw? Nahihiya na ako, pastor. Sabi nung isang kapatid kanina, ako, walang hiya ako. Sabi niya, alam niyo, yung mga terms minsan nag-iiba no?
Sabi ko, baka iba yung terms mo na, yung terms niya kasi is, wala akong hiya. Baka iba yung terms mo, baka hindi ka na nahihiya. Kasi iba yung walang hiya eh. Nakuha niyo yun? Negative yun, yung walang hiya. Wala ka nang kinahihiyaan lahat. Yung words na, di ba, hindi na ako nahihiya. Ano yon? May limit. May limit. Hindi na ako nahihiya na magbahagi ng words of God. Amen? Kasi yung wala ka ng hiya, pwedeng ano na yun lahat. So, ngayon, kung ilagay natin dito sa spirit, kailangan hindi na tayo nahihiya sa pagsunod sa Panginoon. Hindi na tayo nahihiya. Praise God. Yun nga yung na-share kahapon. Sino pa ang gagamitin ng Panginoon? Sino pa ang gagamitin ng Panginoon? Praise God. Then, Christ in control, intimacy with God, seeking God, loving God, fellowship with the Holy Spirit. Ito po yon kung tayo ay tunay na nakukontrol ng Panginoon. Walking in the will of God, living in the way of God, prayer, worship, cleansing, repentance, EGR. Yan. Kaya kanina, nag-cleansing kami doon sa Las Rosas. Nag-soaking. Ito po yung gagawin din natin dito. Then, ang fruits nito is empowerment, boldness, joy, peace, understanding, fear of the Lord, wisdom, transformation, and answered prayer. Di po ba? Kaya, lahat ng ginagawa natin sa Panginoon ay mayroon pong magandang resulta. Walking in proper alignment leads to spiritual growth. Lumalago po tayo sa ating paglilingkod. Every good tree, Matthew 7:17-20, pakibasa natin. Every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. Therefore, by their fruits, you will know them. Yan. Makikilala natin kung sino ang mga pinapangunahan ng banal at na espiritu. Kasi, di ba, minsan nasabi ko ba sa inyo yon, yung ngayon, napaka-open na lahat. Hindi na natin alam kung ano yung totoo. Kasi, ang sabi nga naman ng Panginoon, di ba, na sa Luke chapter, ano ba yan, Matthew chapter 7, na nagpagaling naman kami. Nangaral naman kami. Nagpalayas nga kami ng mga demonyo sa pangalan mo. Tapos sabi sa kanila ni Jesus, hindi ko kayo kilala. Hindi ko kayo kilala. Grabe, no? Tayo yon. Kasi, nagpapahayag tayo sa pangalan ng Panginoon. Amen ba? Pero alam nyo, ang nakita ko dito, kung sino yung mga yon ay yung, siguro nung unang panahon, nagpapagamit pa sila sa Lord. Tama naman yon, di ba? Kaya lang, nung medyo tiningala na sila ng tao, parang siguro in-appreciate na sila ng tao, ang galing-galing mo, kaya yun na. Instead na nagpapagamit na sila sa Panginoon, nabaliktad na. Ginagamit na nila si Lord. Pwede ba yon? Ginagamit na nila si Lord dahil sa kanilang mga galing at talino. Kaya, pwede yon na kaya sila ay hindi na sila kilala ni Lord kasi nung una ginagamit sila ng Panginoon pero nung huli na sila nang gumagamit kay Lord kasi sumikat na sila, lumaki na yung ano. Well, huwag nawang mangyari, di ba? Na kung kayo ay gamitin ng Panginoon, kung tayo ay gamitin ng Lord. Church, wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. It's all by His grace.
So ano ngayon, pastor? Sino ngayon? Ano ngayon saan natin makikilala kung sino na? Kasi yun na nga. Through the Holy Spirit. Through the Holy Spirit. We are now in the generation and the dispensation of the Holy Spirit. Kaya nga napakahalaga ito na napag-aaralan natin. Para ma-check natin, mabantayan natin yung sarili natin. Kasi hindi ibig sabihin na nandito tayo, okay ka na. Hindi ibig sabihin na nandito tayo, pwedeng nandito ka, kaya lang para hindi yata naka-align tayo. Kapag naka-align tayo, alam mo, di ba? You are enjoying the presence of God. Nag-enjoy tayo na nakikinig. Nag-enjoy po ba tayo? Praise God. Sapagkat, if we walk in proper alignment, leads to spiritual growth. Lumalago. Hindi ko alam kung paano yung paglago po natin. Hindi po ba? So, ito po yon yung kung hindi po tayo ay hindi nagpapanguna sa Espiritu ng Panginoon, then despair, crimes, apathy, addiction, unhealthy habits, loss of meaning, depression, substance abuse, mental illness, poorer health, emptiness. Dami nito lahat. Picture ninyo. Pero kung tayo ay nasa pinapangunahan ng Espiritu ng Panginoon, there is hope, there is joy, self-control, kindness, gentleness, thankfulness, peace, patience, life. We have life. Amen? In Jesus. Of course. Renew the mind, praise and worship. Kaya nga, binabantayan natin ang bawat isa. Nagtutulungan tayo. Kasi pwedeng mag-arise itong mga ito kapag hindi tayo patuloy na nagsusuko sa Panginoon. Hallelujah. Then, walking in proper alignment allows us to hear God's voice. Ibig sabihin, kapag tayo ay naka-align sa Panginoon, the Lord hardly ever spoke directly to people and He did not appear to them in dreams. Yan. So, napapakinggan natin yung boses ng Panginoon kasi tahimik tayo. Eli, the spiritual leader, is out of alignment. Si Eli, kasi wala siya sa spiritual alignment, hindi niya marinig yung boses na sinasabi ni Samuel. Naririnig ni Samuel. Di po ba? Kaya napakahalaga na magpa-align tayo patuloy sa Lord para mapakinggan natin ang boses ng Panginoon. Amen. So, through the words of God, minsan napapakinggan natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Tayo po'y kinakausap ng Panginoon. At alam mo kung medyo nagre-resist tayo. Kaya kailangan tayo po ay laging nagpapasakop kasi ang sabi nga niya, di ba? Submit yourself then to God, resist the devil and he will flee from you. Kapag may mga nabubuo sa ating mga kalooban na mga improper alignment, magsuko na tayo kaagad sa Panginoon. May nagsabi kanina, nakakaranas ako ng mga panghihina. Minsan, gusto kong mag-post pero hindi ko tatagalin. Ibig sabihin, sabi niya, nagsusuko, umiiyak ako kaagad sa Panginoon kasi kung pababayaan ko yon, patatagalin ko yon, parang i-meditate mo yung mga negative, i-meditate mo yung mamaya aalis ka na. Kaya yun ang sabi niya, may sinettle po tayo kanina doon at salamat sa Panginoon. Hindi pag-alis ang solusyon sa problema. Pag-usapan. Hindi rin paninira, hindi rin paninisi. Lahat tayo apektado, lalo na ikaw, siyempre. Kasi lahat ito bumabalik sa atin.
Letter C, walking in proper alignment brings spiritual protection. When we obey, submit, and trust God, He will protect us from anything and anyone. Why we need to obey the words of God? To protect you. To protect me. Ano ang ginagawa sa atin ng words of God? Ginaguide tayo para hindi tayo magkasala. Ang kasalanan lang naman ang sumisira sa napakaraming mga buhay. Kasalanan, hindi problema. Ang kahirapan ng mundo, hindi problema. Alam ko, mayaman ang mundo. Pero dahil sa kasalanan, ang daming mga buhay na nasisira. And there, God want to protect us. Pero sa pamamagitan ng proper alignment natin sa Kanya. Si Daniel, di ba? Inihulog nila siya. They throw him to the lion's den. Pero puri ng Panginoon, tinakpan ng Diyos yung mga bibig ng leon. God will protect Daniel. And we believe the God of Daniel is the same God we have today. Just trust God. Ano man ang mga pinagdadaanan mo, magpaayos ka sa Panginoon. Ano man ang mga problema natin, come to God. Daniel 3 times prayed to God. Sinisiraan siya. Binabati ko siya. Pero tumayo siya. Well, kung kailangan kong ihulog niyo ako sa den, sa lion's den, wala akong magagawa. And thank God, nagtagumpay ang Panginoon. Church, God is in control of everything. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen po ba? Bakit ko sinasabi ito? Kasi baka minsan, ano bang napapalakasin natin dyan? Church, without God, we can do nothing. Kailangan tayong magpatuloy, lumalim sa Kanya. Shadrach, Meshach, and Abednego, ganun din. Siniraan sila hanggang sila ay ihulog sa apoy, sa tuorno ng apoy. Buti na lang may pananampalataya sila. Hindi po ba? Can you imagine, pinainit nila ng ilang beses yung urno? 7 times ba nila pinauinit? Ang init kaya nun. Diba? Minsan mapasok ka lang ng ano, kuha ka agad ng toothpaste. Pero can you imagine to, pinainit ng 7 beses. Can you imagine yung mga naghagis sa kanila, namatay sila. Pero puri ng Diyos, yung mga inihagis, hindi namatay kasi, can you imagine, 3 yung naihagis, bakit 4 na sila nung sila ay nasa urno? Church, I want to tell you that you are not alone. Piling sabihin mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Amen. Tayo nag-iisa. Tayo man ay pinag-iisahan. Pinagkakaisahan. Hindi ka nag-iisa. Alam mo, kahit pinagkakaisahan ka, kapag si Lord ang kakampi mo, don't be afraid. Stand to your faith, like Daniel. Like Shadrach, Meshach, and Abednego, magtatagumpay tayo. Matindi ang iyong kakampi. Are you enjoying to the words of God? Salamat sa Panginoon dahil kaya sabi nung isang kapatid natin sa sabi niya, araw-araw kong umiiyak, pastor, kasi hindi ko maubos maisip kung paano ako kinahabagan ng Diyos. Wala na siguro ako ngayon, sabi niya, kasi drug addict siya. Sinuko na niya yung buhay niya, Lord, bahala ka na sa buhay ko, Panginoon.
Alam mo, pinagaling siya ng Diyos. Naghanap siya ng church. Talagang doon niya kinatagpo ang Diyos. Doon siya, sa kanyang pagiging addict. Huwag tayong mag-addict para ma-encounter natin si Lord. Doon niya na-encounter na totoo nga ang Diyos nung tinawag niya ang Panginoon. Parang nabuhay siya. Kasi kalahati na lang yung niya, sabi niya. Kaya, purihin ng Diyos, walang imposible sa Panginoon. The Lord is alive. He is a living God. Dumaan man tayo sa gitna ng apoy, dumaan man tayo sa apoy, di tayo masusunog. Dumaan man tayo sa ilog, di tayo malulunod. Bakit? Kasama natin ang Diyos. If God is with us, nothing can stand against us. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. I'm sorry na mabanggit ko to sa Israel. Alam nyo, ang liit-liit ng Israel. Pero hanggang ngayon, buhay pa rin siya. Sa kabila ng lahat ng halos nakapalibot, ay against sa Kanya. Ano ang sabi ng Diyos kay Abraham? Abraham, I want to tell you, I will bless those who bless you. And I will curse those who curse you. That is how powerful the words of God. Kaya ako ay naniniwala, na ang hirap man yung kalagayan nila kasi can you imagine yung mga Pilipino na nandun kapag tumunog na yung siren? Lahat sila punta sa bomb shield. Kahit, yung shelter, bomb shelter. Kahit madaling araw daw, tumatakbo sila. Nakapagod. Pero, hindi naman sila umuwi. Hindi naman sila umuwi ng Pilipinas. Pag huwag naman sana, pag magkagera dito, uwi ba tayo? Depende, pastor, depende. Ay. If God is with us, church, don't be afraid. If God is with you, kung kailangan umiyak ka sa Panginoon. Kung ang Diyos ang kasama natin, ako'y naniniwala, hindi tayo pababayaan. Sa kabila man ng mga kahinaan natin, like David, inusgahan siya, like David, di ba? Pero nagpatuloy siya. He seek God. Sabi niya, one thing I ask for, to seek and to dwell into the presence of God. May isang bagay ang hinahanap ko. May isang bagay na mahalaga lang para sa akin. Sabi niya, hindi ang kayamanan, hindi ang aking pagiging hari. Walang iba kundi ang presensya ng Panginoon. If you are in the presence of God, church, you have everything. You have everything if we are in the presence of God. But if you are not in the presence of God, like Job, di ba si Job? Nawala lahat sa kanya. Natira lang yung asawa niya. Sinumpa pa siya. Anong sabi niya? Job, iwan mo na yung Diyos mo na yan. Nang mamatay ka na. Di ba? Pero anong sabi sa kanya ng Panginoon? Anong sabi ni Job? He never give up. Amen ba? He never give up. Sapagkat kilala ni Job ang Diyos. Kung kilala mo ang iyong Panginoon, you will never give up. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! If you know your God, church, you will never ever give up. Ano ngayon kung marami kang pinagdadaanan? Ano ngayon kung marami kang problema? Dahil problema din yan Alam mo ba?
Kahit wala ka sa Panginoon, marami ka ring problema. At kailangan mo ring mag-survive. Maganda yung nagsusurvive tayo na kasama si Lord. Siguradong survive tayo. Nagsusurvive ka rin eh. Kailangan mo ring mag-survive kahit wala ka sa Diyos. Ang matindi, wala kang kasiguruhan. May kapahamakan pa na naghihintay sa atin. Huwag tayong magkakamali. Choose God. Choose God in every situation. Anumang pagkakataon, anumang sitwasyon, araw-araw, may kagalakan. Amen? Araw-araw may kasiyahan. Bakit? Kasama natin ang Panginoon. And the last, ang sabi dito, di ba? Walking in proper alignment releases the living water within you. Wow. Living water, overflowing joy, peace of God, and over trials. Wow. Fresh baptism of the Holy Spirit, more praying in tongues and miracles, experience God's presence and promises, excitements and courage to share the gospel. See God's holiness and deep repentance, generous time for God and dependency on God, more open to correction and guidance. Wow. Open tayo sa correction. Open tayo sa guidance. Di po ba, ang parental guidance, limit lang din ang kaya nilang ibigay. We need God. Yun nga eh. Mabuti sana kung mayroong school of transformation dito eh. Siguro maraming gustong mag-aral doon. School of transformation. Di ba? Pero alam niyo, wala akong nakikitang libro na book of transformation maliban ang salita ng Diyos. Amen ba? Marami nang nakapagpatunay because of the words of God. Many lives were saved. Many lives changed because of the words of God. Isa ka doon. Isa ako doon. Because of the words of God. Binabago tayo ng Panginoon. Araw-araw! That is how powerful. Can you imagine? Tingnan nyo to. Nakikita nyo, no? Nakikita ba ninyo? Walang paa, walang kamay. Ang daming gustong magsunog ng Bible. Isa dyan si Voltaire, ayon sa history. Gusto nilang mawala ang Biblia sa mundo. Ang sabi nila, ang Biblia ay mailagay na lang sa museum. Parang ano na lang, history. Church, I want to tell you, namatay na yung mga nagsunog ng Biblia. Ang Biblia ay dumadami pa rin! Walang kamay, walang paa na ililigtas niya yung sarili niya. Ang sarap magtiwala sa salita ng Diyos. Hallelujah! Praise God! There's a power of the words of God, kaya nandito ka dahil sa salita ng Panginoon. Kung bakit tayo nagpapatuloy? Dahil sa salita ng Diyos. Because the word of God is powerful to change us. Hallelujah. At ito po yun, ano po? Kaya, napakaganda na tayo ay magpa-align. It will releases the living water. Living water, it refresh you. May problema ka pero parang refresh ka pa rin. Maganda ka pa rin. Living water. Pagod ka pero hindi halata. Lalo na pag may sahod na. Di ba? Lumalakas ka eh. Kaya pag nagtampo kayo, huwag kayong magpaalam ng katapusan. Baka lalo tayong ano. So, the living waters rather than the words of God. The presence of God, the Holy Spirit refresh us.
Amen po ba? So, tayo pong lahat ay tumay na mga kapatid sa oras na ito. Hallelujah.